Mga Lods, sa mga nagtatanong pala ng thoughts ko about sa Game 2, Dallas Mavericks versus Timberwolves. So ito yung thoughts ko kasi pinanood ko yung last 5 minutes nila eh. Available naman siya sa net. So nung pinanood ko siya Lods, all yun. Pagkatapos dumating sa point na lumamang ang Minnesota ng 3. After lumamang ng Minnesota ng 3, i-score ang Dallas, magiging 1. I-score ang Minnesota, magiging 3. Tapos dumating sa point na isa lang ang lamang ng Minnesota na mintis nila yung tira. Pag-rebound ng Dallas is nag-timeout si Jason Kidd. Mga 3 minutes and 7 seconds yun nag-timeout siya bigla kasi gusto niyang i-secure yung lamang eh. Nagbintis yung Minnesota, lamang ng isa Minnesota, bola nila. So Lods, papakita ko muna sa inyo yung napakagandang idea ng play ni Jason Kidd na ginawa niya rito. So ito nga si Jason Kidd, nag-timeout siya. 3 minutes and 7 seconds lamang ang Minnesota. So binababa yung bola Lods. Ito, nag-horns sila rito. Ngayon, sa horns nila na to Lods, paglabas ni ano rito, ni Luka dito, rumorol na yung isang big man. Yan, rumorol yung isang big man. Pero, kung mapapansin nyo, ang unusual na nangyari dito, tinan nyo yung corner guy, si Kyrie dun sa midulo. Sumabay kay Luka Doncic. Tapos, napasaan ng roll dito, yung big man. So, nagkaroon ng mismatch dyan. So, ngayon, Lods, eto simple lang bagay nangyari dyan. Pero kung ikaw naiintindihan mo yung defensive rotation, napaka high IQ ng ginawa ni Jason Kidd na to. So ilabas natin dito. May papakita ko sa inyo rito. Usually kasi Lods, ito. Yan. Horns ang ginawa nila. Yan, napakita ko sa inyo. Paglagpas kasi niyan. Yan. Pagka na-delay yung kulay blue, yung defender ng point guard ni Luka Doncic, dapat yan mag-help yung 5 na blue. Yan, mag-help yan. Dahil mag-help yan, magro-roll itong 5 na red. Ito, bababa itong 4, tapos magro-roll itong 5 na red eh. Magro-roll yan eh. Yan, magro-roll yan. Pero ang kagandaan kasi rito, pagka regular horns lang yan mga Lods, itong 4, makakababa dyan yan, makakatuwa ng konti. At yung number 2 dun, oh, yan, makakadrop down yan dyan. So ngayon, pag roll nito, hindi pwedeng kunin ng 4 yan kasi may iwan yung bantay ng 4 na blue, yung red sa taas, di ba? So ngayon, naalalayan lang yung konti yan para hindi kagad mapasahan dyan. Pero mag-aabang yan yung number 2. Yan. Pag nakabalik na yung 1, babalik yung number 5, babalik sila lahat sa tao nila. Ganyan na mangyayari. Di ba? Pero ano yung ginawa ni Jason Kidd? So, ganito yung ginawa ni Jason Kidd, Lods, horns. Paglagpas ng point guard, yan. Yun na sa ilalim, umaalis na. Bakit? Tinanggal niya yung help defense ng number 2 na yan. So, ngayon, nung tinanggal niya yan, pag help ng number 5, doon sa may number 1 ng red, yan pag roll na itong number 5 na red na yan, susundan pa rin naman ng 4 ng konti yan. Pero magugulat siya, wala na yung isang help defense, yung number 2 supposedly. Kaya pala tinanggal ni Jason Kidd yung nasa corner. So yan, nung pagpasa dyan, yan, lob pass, nasa magandang pwesto na, mismatch na. Yung 4 kasi hindi naman siya maka-fully commit sa 5 na yan dahil may number 4 dito. Di ba? So yan, napakagaling ng ginawa ni Jason Kidd na yan. So balik tayo. Ngayon, ano naman yung ginagawa ng mga Minnesota na hindi ko nagustuhan? Na-outcoach sila para sa akin, Lods eh. So nakashoot na yung Dallas. Ito ngayon, pagbaba naman nito ni ng Timberwolves na yan. Lumamang sila ulit ng dalawa yung Minnesota eh. So, below 1 minute, nagsisimula lagi yung play nila dito sa half court. Lods, hindi ko alam kung bakit. Para sa akin, dapat siniseta ng coach to eh. So, magmula dito, kukuha ka ng pick, tatakboy mo hanggang dito. Isipin mo, Lods, magmula dito, kung yan, hanggang dito, naitakbo mo, kung nagsimula ka sa 3 points, malamang nasa ring ka na halos niyan, di ba? Or mas maganda yung threat mo. Yan kasi yung laging sinasabi ng coach ko na huwag kang magsimula dito sa malayo. Simulan mo dito sa may threat dyan para pag umatake ka, di ba? Kumbaga may energy ka pa. Dahil naubos siya dito, ano mangyayari? Nabitin siya. Papasa ka ngayon ng alanganin, turnover. Matindi niyan, bumalik pa ulit sa kanila yung bola, yan. Anong ginawa ulit? Kala ko ibababa niya ng 3 points bago umatake. Umatras ulit. Hindi ko lang ba't hindi sinisita ng coach to eh. Tapos dito ko na naman ulit magsisimula, yan, adi mabibiting ka na naman. Madidepensahan ka. Papasa ka na naman ng alanganin. Turnover na naman. So ito ngayon, nag-timeout yung Dallas, 12 seconds. Tingnan nyo Lods, saan nagsisimula yung play nila? Sa elbow halos. Para pag nagkaroon sila ng movement, tingnan nyo si Luka si Kyrie nag-curl eh. Paglabas ni Luka dito, may threat na. Actually, pwede nga siya mag-curl dyan eh. Pero hindi niya ginawa kasi ang gusto nilang gawin dito, i-force switch nila. So pag tanggap ng bola rito, paano ba yung force switch? I-screen. Pag go under niya, kakalad-karin mo na yan. Kumbaga mag-roll ka. Ngayon gusto pang bumalik yung original na tao ni Luka eh. Nung gustong bumalik, ang ginawa ng teammate ni Luka, sige, babalik ka ito. Papakita ako para pasahan ako. So hindi na tuluyan na makabalik yung tao ni Luka. So nagkaroon ng mismatch dito. Tingnan nyo rito, Lods. Dinadala muna ni Luka sa may 3 points.
para may threat. Tsaka siya gagawa ng move. Diba? Para may threat kung sakaling magkamali yung kalaban. Yan. Nice shot. Tapos tinan yung huling play ng Dallas, ng Minnesota na naman, Lods. Tinan nyo nasan si Anthony Edwards? Nasa malayo na naman. Although may movement dito sa ilalim, hindi ko nga alam, para nag-clear out lang sila para kay Edwards eh. Tapos kukuha si Edwards ganito kalayo. 3 seconds to shoot. Eh di, ano ka na lang yan, yung ifo-force ka na lang niya na ipasa yung bola. Tapos maglulong contested shot. Di ba? Parang sobrang na-outcoach talaga. So yun yung thoughts ko, Lods. Ako na-underestimate ko o na-overlook ko na Jason Kidd nga pala yun nandun sa Dallas. Na which is, one-man orchestrating offense yun na hindi nag-champion na gano'n ang gamit niya. Kailan siya nag-champion? Nung medyo binago niya ng konti yung laro niya. So alam niya yung lapses ng one-man orchestrating offense na ginagawa ni Luka at ni Kyrie. So alam niya rin kung paano sila pagcha-championin. So yun yung nangyari sa kanya nung nag-champion siya sa Dallas, di ba? Nung naging assistant coach siya ng Lakers, biglang gumanda yung takbo ng Lakers. So alam niya rin kung paano yung laro ni LeBron James at kung ano yung mga kailangan para manalo sila. Pagkatapos, nandito ngayon, ginagawa niya ngayon. So yun yung isa sa na-overlook ko. Na-outcoach, sobrang galing ni Jason Kidd. Although, Timberwolves ang team ko dito dahil fan ako ni Anthony Edwards. Pero siyempre, i-appreciate natin yung galing Jason Kidd. So ilang mga Lods, yan yung thoughts ko dyan. So thank you.